The supremacy of the friar over the colonial government. Ibig sabihin nito ay, malaki ang kontribusyon ng iba't ibang ordeng relihiyon sa pagtatag ng pamahalang kolonyal ng Espanya sa bansa. Para sa kadahilanan ito, ang monastic supremacy o phylocracy ay umiiral sa bansa sa panahon ng kolonisasyon ng Espanyol. Nagawa ng mga regular na pari o pari ng Kastila na dumihan ang kontrol sa iba't ibang parokya at ang mga kapangyarihan kunin ang mga parokya mula sa sekular o paring Pilipino. Abuses of the Spanish government officials. Ibig sabihin ay, dahil sa sobrang kapangyarihan at pribilehiyo ng gobernador general, naging mahina siya at walang disiplina ang kanyang mga prerogatives ay madalas na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na gantimpalaan ang kanyang mga paborito at kamag-anak at parusa ng mga hindi nagkakagusto sa kanya. Siya ay madalas nakulong sa moral na lakas upang labanan ng the supremacy of the friars over the colonial government. Ibig sabihin nito ay, malaki ang kontribusyon ng iba't ibang ordeng relihiyon sa pagtatag ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa bansa. Para sa kadahilanang ito, ang monastic supremacy o phylocracy ay umiiral sa bansa sa panahong kolonisasyon ng Espanyol. Maaari nilang maimpluwensya ng gobernador general, sa katunayan ay naging mga pinuno ng mga munisipalidad at kontroli ng iba't ibang aspeto ng lipunan tulad ng edukasyon, kalakalan, asyenda at ekonomiya. Nagagawa ng mga regular na pari o pari ng mga Kastila na dominahin ang kontrol sa iba't ibang parokya at mga kapangyarihan, kunin ang mga parokya mula sa sekular o sa mga paring Pilipino. Ang kaaway ng simbahan ay tinuturing na kaaway ng gobyerno at ang bagay na ito ay napatunayan sa kaso ng Gumburza at Jose P. Rizal. Instability of colonial administration. Sa ika-19 na siglo, nabuhay si Rizal sa gitna ng mga kaguluhan na dulot ng iba't ibang alon sa pamumuno, pagbabago sa pamahalaan, pagpapalaya, karahasan, at digmaan na lubos na nakaapekto sa buhay at kapalaran ng sangkatauhan. Ang mga Pilipino ay naging kapuspalad na biktima ng mga kasamaan ng isang di makatarungang mapanghusga at lumulubog na kapangyarihang kolonyal. Ang kanyang magulong paghahari na nagdulot ng kawalang tatag sa politika ng Espanya ay nagmarka ng simula ng kaguluhan sa politika sa Espanya at sa kanyang mga kolonya. Ang kawalang tatag sa politika sa Espanya ay nagdulot ng paulit-ulit na pagbabago sa mga patakaran ng kolonya at sa rehiyon ng mga opisyal na kolonya. Ang mga madalas na pagbabago sa administrasyon sa Pilipinas ay nagpahina sa kalagayan ng ekonomiya at politika ng bansa. Corrupt Spanish official. Ang mga opisyal ng kolonya na ipinadala ng Espanya noong ika-19 na siglo na may malayo sa kanilang mga nauna sa siglo de oro, na nagbunga kay Miguel Cervantes, Lope de Vega at iba pang kaluwalhatian ng bansang Hispanic noong 16, 17, 18 siglo. Ang Pilipinas ay nakatanggap ng pamamahala mula sa alinman sa lubhang kurap, walang kakayahan, malupit o mapagsamantala. Noong Enero 18, 1871, hinirang Haring Amadeo ng Espanya si Lieutenant General Rafael de Izquierdo bilang Gobernador General ng Pilipinas. Isang opisyal ng militar ng Espanya, politiko at estadista, nagsilbi bilang Gobernador General ng Pilipinas mula Abril 4, 1871 hanggang Enero 8, 1873. Sikat sa kanyang paggamit ng bakal na kamao na uri ng mga pamahalaan na sumasalungat sa liberal na pamahalaan ng kanyang nauna si Carlos Maria de la Torre y Navacerrada. The Philippine representation of the Spanish Cortes. What is Cortes? Batasan ng Espanya. Binubuo ng dalawang kapulungan. Number 1, Congreso de los Diputados o mababang kapulungan. Number 2, Senado de Espanya o mataas na kapulungan. Unang panahon,
Ang representasyon ng Pilipinas sa Spanish Cortes noong 1810 to 1813 ay naging matagumpay sa pagkamit ng mga kapakinabangan para sa kapakanan ng kolonya. Ikalawa at ikatlong panahon ng representasyon noong 1820 to 1823 at 1834 to 1837 ay hindi gaanong matagumpay. Noong 1837, ang representasyon ng mga kolonya sa ibang bansa, kabilang ang Pilipinas, ay natanggal or tinanggal. Dahil dito, lumala ang kalagayan ng Pilipino dahil wala silang paraan upang maiparating ang kanilang mga hinaing sa opisyal ng kolonya. Maraming Pilipinong makabayan ang nananawagan para sa muling pagtatag ng representasyon ng Pilipinas sa Cortes. Ngunit hindi ito pinansin ng Espanya. Dagdag pa rito, ang pagbibigay ng representasyon sa Cuba at Puerto Rico sa Cortes sa pamamagitan ng konstitusyon ng Espanya noong 1876 ay nagpalala sa kanilang pagkadismaya. Hanggang sa matapos ang pananakop ng Espanya noong 1898, hindi na ibalik ang representasyon ng Pilipinas sa Cortes. Human rights denied to Filipino ay tumutukoy ito sa pananaw ng mga Kastila na ang isang Pilipino ay isang alipin na walang anumang karapatan, magtamasa ng mga pangunahing karapatang pantao tulad ng kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa pagsasamahan at iba pa ay pinagkait sa mga Pilipino. We Filipinos are being colonized by Spaniard for over 333 years, but thankful may bayaning ipinaglaban tayo and now we're free to enjoy everything. So dito sa equity before the law is Spanish Penal Code na ipinatupad sa Pilipinas ay particular na nagpataw na mas mabibigat na parusa sa mga katutubong Pilipino o mestizo at mas magaan na parusa sa mga Espanyol na may puting kutis. Ibig sabihin is nakadepende na sa'yo ang parusa, which is very wrong. Everyone must be treated equally under the law regardless of race, face, gender, color, ethnicity, religion, disability, or other characteristic without privilege, discrimination, or bias. So let's proceed to the topic of maladministration of justice. The courts of justice in the Philippines during Rizal's time were notoriously corrupt. They were courts of injustice as far as the brown Filipinos were concerned. The Spanish judges, fiscals, like persecuting attorneys, and other court officials were venal and oftentimes ignorant of law. So, this maladministration injustice talks all about during Rizal's time, Philippine justice courts were notoriously corrupt, with brown Filipinos concerned Spanish judges. So, nung panahon ni Rizal, ang justice sa Pilipinas ay kilalang kilala na tiwali. Justice costly, partial, and slow. Poor Filipinos had no access to the courts because they could not afford the heavy expenses of litigation. So, sinasabi dito na ang maladministration of justice during Rizal's time ay ang mga mayayamang tao lang ang afford nito. To the Filipino masses, litigation in court was a calamity. The expenses incurred even in a simple lawsuit often exceeded the value of the property at issue, so that in many instances, the litigants found themselves impoverished at the end of the long tussle. Criminal cases dragged off for many years, during which period the delinquents to the flight or the documents were lost. So, sinasabi naman dito, the masses of Filipino ay nahaharap sa isang mamahaling legal na labanan
na kadalasang lumalampas sa halaga ng ari-arian. A lot of Filipinos ang natagpuang naghihirap na may mga kasong kriminal na tumatagal ng maraming taon, kadalasang umantong sa paglipad o pagkawala ng mga dokumento. Dr. Jose Rizal and his family were victims of Spanish injustice twice. So, 2 beses naranasan ng pamilya ni Rizal ang Spanish injustice. First in 1871 and second in 1891. Doña Teodora ang ina ni Rizal, was unjustly arrested and jailed on flimsy grounds. Rizal himself was deported in July 1892. To the prison without benefit of trial, his brother Pasiano and his brothers-in-law were exiled to various parts of the archipelago. Without due process of law, like Fathers Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora, Rizal was executed, a novel victim of Spanish. So, si Dr. Jose Rizal at ang kanyang pamilya ay biktima ng Kastila at Justisya. Kasama ang kanyang ina na hindi makatarungang inaresto at kinulong. At ang kanyang kapatid na si Pasiano ay ipinatapon sa iba't ibang bahagi ng Arikago nang walang nararapat na proseso.